So ayan nga po mga kabayan, sa katunayan si Kuya Uming, no, halos ayaw pa talagang umalis dito sa kanyang tinitirahan, no, kumbaga dito na siya nasanay. Ito na yung comfort zone niya mga kabayan. Kumbaga sige kahit ganyan kasi dito na ako kampante, dito na ako naging okay. Kaya manatili pa rin siya dito mga kabayan, no, kumbaga. Kasi alam niyo po, kita niyo naman, no, nabalitaan na po natin mga kabayan na siya ay lilipat at siya ay mabigyan natin ng bahay kubo na hindi kalayuan po dito mga kabayan sa kanyang bahay. Pero ganun pa man po mga kabayan, talagang nililinisan pa niya yung kanyang harapan ng bahay po mga kabayan. Na-busy po kasi siya. Ito po yung dating taniman po niya kung saan nagtanim po kami dito ng kamatis, talong, no? Naging maganda naman po ang bunga. Ang lalaki ng bunga ng talong at ang dadaming bunga ng kamatis po mga kabayan. Yun nga lang, hindi na po natin nasubaybayan kasi naging busy po tayo. Napunta na po tayo sa palagi sa kabundukan, no? At madalang na lang po natin siya napapasyalan dito mga kabayan. At madalang na rin po yung kanyang pananatili dito dahil siya ay busy, naghanap buhay, gumagawa daw siya doon sa paggawaan ng kulungan ng manok, no? Madalang yung aming pagtatagpo at madalang namin maabutan si Kuya Uming mga kabayan. Kung hindi nga madaling araw pinuntahan dito mga kabayan para lang mapigilan natin siya na wag mo nang umalis, hindi po talaga natin siya madatnan. So ganun pa man po mga kabayan, kasi nga nabanggit ni Kuya Uming kanina, no? Sabi niya hindi niya pa masyadong kabisado or hindi niya kakilala yung kukuha sa kanya, kaya doubt pa siya, kumbaga. Kaya nagdadalawang isip siya mga kabayan kasi nga nabanggit niya na hindi pa niya nakita or hindi pa niya nakilala yung gustong magkupkop sa kanya. Yung gustong magkupkop sa kanya. Ngayon tatanungin po natin siya ulit mga kabayan. Kuya Uming, kung halimbawa po napupunta po dito yung magkupkop sa inyo, gusto nyo po makausap personal, makilala. Kasi nabanggit nyo po sa akin kanina, hindi nyo kasi kilala at gusto nyo makausap ng personal. Baka sakali, kung halimbawa pupunta po dito at makausap nyo, baka sakali mapaaga yung desisyon nyo, hindi naabuti ng 3 buwan kung sakali makausap yung personal, Kuya Uming. Yun yung kahilingan nyo, yung gusto nyo na makausap at makita personal. Ha? Okay, sige. So, ayan po mga kabayan. Tama nga naman po siya mga kabayan. Kumbaga, nandoon pa rin yung pagdadalawang isip, no? At takot. Siyempre, alam nga naman mga kabayan na pag merong magyaya sa atin, kung sino man dyan, kahit tayo, lahat, no? Sabihin na, halika, sama ka, punta tayo doon, magiging maganda yung kalagayan mo, magiging maganda yung buhay mo. Alam nga naman, sasama tayo kaagad. Diba nga, sabi doon to strangers po mga kabayan. So, syempre kilitisin muna, alamin muna, ipagtanong muna, kausapin muna, no? Hindi basta-basta yung sasama ka agad mga kabayan sa isang yayaan, sasama ka agad kasi imbes na mapabuti yung buhay mo, lalo kang mapasama. So ngayon po, tama nga po yung desisyon ni Kuya Uming, kaya po pala sabi niya, mag-antay muna tayo ng ilang buwan pagdesisyonan niya kasi tama nga naman ang sinabi niya kanina na gusto makausap. Okay, sige. Ganun po, ma'am, no? Or ate doon sa magpupkop kay Kuya Uming, no? Tama nga naman po si Kuya Uming na pupuntahan niyo po muna dito, kayo po mismo personally pupunta dito kay Kuya Uming kasi iba yung pag-uusap natin at iba din po yung pag-uusap ni Kuya Uming. So ngayon po, pagpunta nyo dito siguro na makausap kayo personally, makita kayo personally, siguro mapaaga yung desisyon ni Kuya Uming, siguro magbago pa yung isip niya. Kumbaga, willing siyang sumama sa inyo, ang gusto lang po niya is makita kayo personally at makausap kayo personally, hindi through me. So tama nga naman din po yung kanyang desisyon. Kaya sabi ko ay mas maganda, mainam po talaga na yung magkupkup po mga kabayan at saka si Kuya Uming mag-decide at mag-usap po sila po ang mag-design dalawa. No, kasi ako nandito lang ako, no, tutulong kay Kuya Uming,
Pero pagdating doon sa pagkupkup po mga kabayan, hindi ko na po yung saklaw, no, bahala na po yung magkupkup at si Kuya Oming mag-decide doon. Kasi hindi na ako magka-pagdesisyon nun mga kabayan. Kung ano po yung decision ni Kuya Oming at saka yung magkupkup ni Kuya Oming, nandyan lang ako suporta po mga kabayan kung ano po yung mapag-usapan po nila. So, yan po, antayin po natin mga kabayan at kakausapin ko rin po ulit yung magkupkup na yun po yung request ni Kuya Oming nang gagaling din po sa mismo sa bibig niya na gusto niya makausap at makita yung magkupkup sa kanya, which is good naman po yun para sa isa't isa mga kabayan. Kasi kung ako nga lang po tanungin mga kabayan, no, kasi hindi naman na minor si Kuya Oming, makapag-decide siya sa kanyang sarili, no, kung saan siya gusto, no. Wala naman pakialam yung pamilya mga kabayan. Kumbaga sa decision niya, kung gustuhin niya sumama sa Bulacan, hindi naman siya mapipigilan ng kanyang mga magulang, or hindi naman siya mapipigilan ng kanyang mga kapatid, or hindi naman din po siya mapipigilan ng kanyang mga kaanak. Kasi nga may edad na siya, bahala na siya, no, nabuhay nga siya dito mag-isa mga kabayan tapos yung decision niya kung saan siya mapabuti, pakialaman siya. Siyempre, nasa kay Kuya Oming na po yung decision mga kabayan kung saan na alam niya na mapabuti siya. So, ayan po. Ngayon, napag-isip-isipan ko mga kabayan, medyo nagulo din po yung aking isipan. Kasi nga, agad-agad ay nabigyan tayo kaagad ng magandang balita o doon sa kahilingan natin mga kabayan dito sa bahay niya. Kaya nga sabi ko po sa inyo, sobrang saya ko na agaran yung balita na merong tayong mapaglagyan sa kanyang bahay kubo, no? At yung ating patuloy na panawagan, yung sponsors na lang natin na buksan yung kanilang puso ulit, no? Alam ko naman kung gaano ka generous yung ating mga sponsors na tumulong sa mga kapuspalad natin na mga kababayan na tulad kay Kuya Oming, no? 101% may tutulong naman po mga kabayan, no? Pag-pray din po natin yan. Pero ngayon, nawindang yung aking isipan kasi nga magandang offer dahil meron ng paglagyan ng bahay, plus magandang offer dahil merong kukupkop, may butihing tao na magkupkop sa kanya na mabigyan siya ng magandang buhay din. So dalawa ngayon, nagsanga-sanga na mga kabayan kung paano, ano kaya. Kagabi hindi ako masyado nakatulog, paano kaya ito? Merong gustong willing din magkukup sa kanya, which is good naman sabi ko. Meron din nag-offer na matayuan ng bahay ni Kuya Oming, which is good din. Parehas ngayon. Dalawa ang balita na magandang balita po mga kabayan. Kaya mga kabayan, ang mangyayari po nito mga kabayan, pag-isipan ko rin ng maigi, no? At mag-aantay din po ako mga kabayan ng tamang panahon kung ano ba talaga mangyari dito sa bahay ni Kuya Oming, no? Kung paano ba talaga natin gagawin yung bahay ni Kuya Oming po mga kabayan na mabigyan po natin siya ng bahay. Kasi nga po mga kabayan, halimbawa lang. Kasi ang inaantay ni Kuya Oming, hindi pa natin alam kung talagang aabot ba talaga ng 3 months yung decision ni Kuya Oming. Paano kung makita niya personally at makausap niya personally? Kasi yun ang sabi niya kanina, na gusto niya makita kasi para makilala daw niya. Hindi siya makapag-decide ngayon kasi hindi pa daw niya kilala. Tama nga naman po siya. Alam nga man sabi niya, oo sige sasama na ako kaagad. Hindi ko pa nakita yung tao, hindi ko pa nakausap yung tao. Tama, may punto si Kuya Oming po mga kabayan. Kaya sabi ko tama kayo, respetuhin ko po yung decision niyo. So ngayon, what if kung magpagawa tayo agad-agad ng bahay, tapos magbago ang isipan ni Kuya Oming at nakita niya, napag-isipan niya, nakita niya yung magandang opportunity na mas maganda pa dyan sa inoffer ng mapagtayuan ng kanyang bahay kubo, na sarili niyang bahay kubo mga kabayan. Kasi isipin niya, may sahod, may mga pananim doon, may kubo din doon, hindi na natin gagawin. Plus meron pa siyang maturingan niyang pamilya. So maganda po yun. Total package po yung mga kabayan. Maganda po talaga yung offer. Kung ako lang talaga may opinion, maganda po talaga yun. So ngayon, napag-isipan ko kagabi, paano kaya to, no? Alam nga naman paggawa tayo kaagad ng bahay dyan. Tapos, sabihin na kaagad natin kung kailan nangyari yung bahay. Sabihin kaagad ni Kuya Oming, Madam, gusto ko nang pumunta ng Bulacan. Paano na yung bahay? Inatapos na natin.
gumastos tayo more or less 15,000 to 20,000. O sabihin na natin 20,000 labor pa, syempre. No? Anong gagawin sa bahay? Gagastos tayo ng malaki, tapos iwanan lang din, tirahan lang din ni Kuya Omi ng isang buwan o 2 linggo. Sayang naman. Mapunta pa yon sa iba na deserve din mabigyan ng bahay kubo na halos ganito din po ang tirahan, lalo-lalo na sa mga katutubong aitas. Di ba? Kaya ang gagawin po natin mga kabayan, no? Mag-uusap kami sa kukup-kup sa kanya kung kailan pupunta dito, kung kailan sila pwedeng mag-usap personally, no? Bago tayo talaga mag-final decision sa pagbuo ng bahay dyan ni Kuya Oming na kung saan malapit lang po dito. Okay? So yun po yung ating gagawin po mga kabayan, no? Kasi mahirap po talaga mga kabayan, nagagastos tayo agad-agad. Buti sana kung walang magandang offer, ay okay po yun, no? Siguro mga 1 linggo ay matatapos natin yung bahay, or 2 linggo matatapos natin yung bahay ni Kuya Oming mga kabayan, no? Pero sa ngayon, mag-antay-antay tayo. Kausapin ko soon as possible po mga kabayan na makapunta din dito soon as possible yung gusto magkup-kup na makausap mismo si Kuya Oming, no, at makita niya yung taong magdadala sa kanya doon sa Bulacan, no, para panatag siya at hindi siya mag-isip ng hindi maganda. Kasi normal lang sa atin mga kabayan na mag-isip tayo ng hindi maganda na yung taong gustong kukuha sa atin na hindi pa natin nakakausap at nakikita. Kaya yun po yun ang ating mga palaisipan, kailangan maayos yung ating desisyon kasi huwag tayo magsayang ng pera, nagagawa tayo ng kubo dyan and then tirahan lang ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan and then aalis. So, paano? Anong gagawin natin? No? Nagsayang tayo ng pera. Kumbaga yung 20,000 natin or more than 20,000, nilagay lang natin dyan na hindi mapakinabangan sa tao na gusto nating tulungan na mapaayos yung kanyang tulugan. O, di ba? So, yun po yung ating palaisipan. Okay, sige. Kuya Oming, halimbawa po, pag nakausap ko na po yung magkup-kup sa inyo, pupunta po kami dito sa inyo. Huwag po muna kayong umalis ha. Total, may mga pagkain naman kayo dyan, may grocery naman kayo, may bigas naman kayo. Huwag po muna kayong umalis dito. Kasi i-update ko po kayo dito kapag nakausap ko na po yung magkup-kup sa inyo kung kailan, ha? Huwag po muna kayong lalayo, ha? Baka mamaya kasi pupunta na naman kayo doon tapos abutin na naman kayo ng ilang araw, hindi naman po tayo magkikita. Ha, Kuya Oming, okay lang po sa inyo na antayin natin yung taong gusto magkup-kup sa inyo, i-update ko po kayo kaagad, i-update ko rin po yung tao, tapos dadalhin ko po dito at kayo po mismo ang makikipag-usap at sila din po mismo makikipag-usap sa inyo kung kayo ba talaga ay gustong sumama. Kasi malay po natin, baka makausap nyo po yung tao, magbago ang isipan nyo, gusto nyo sumama kaagad. Kasi syempre may panatag na kayo, kumbaga nakita nyo na yung taong gustong makita nyo, ha? Kuya Oming, ha? Okay? Okay po sa inyo, Kuya Oming? Sabi ko. Yun lang po yung kahilingan nyo. Yung gusto nyo makausap, yun lang po. Ha? Pero pag nakausap nyo na, pag nagkaintindihan kayo, willing naman din kayong sumama agad-agad. Ha? Pag nakausap nyo, Kuya Oming, willing po kayong sumama kaagad kapag nakausap nyo? Ha? Oh, sige. So, yun lang yung ano niya mga kabayan. Yun lang yung talagang nagiging balakid ngayon sa isipan niya. No? So doon natin malalaman, makikita, no, kapag nandito na yung tao at sila na mismo mag-uusap. Masasagot ka agad ni Kuya Oming yung mga kabayan. Okay, so yun lang po yung ating update kay Kuya Oming sa ngayon mga kabayan. Yung so far wala pang sponsors Kuya Oming sa kanyang bahay kubo pa mga kabayan. No, nananawagan pa tayo. So far wala pang sponsors. So, kumakatok pa po tayo sa ating mga mapagmana sponsors, no? Pero ganun pa rin, tuloy pa rin po mga kabayan, no? Mapagawaan man natin si Kuya Oming ng bahay o hindi, or makapunta man siya ng Bulacan doon sa magkup-kup sa kanya, tuloy pa rin po yung ating panawagan sa
sa sponsors po natin. Kasi halimbawa po, pag hindi po siya tutuloy, papagawaan po natin siya kaagad. Ngayon, kung tutuloy po siya, no problem din po mga kabayan. Kasi ipapagawa din po natin yan sa iba na deserve din po mabigyan ng bahay kubo. Okay? So at least nandiyan na. No? At least nandiyan na po mga kabayan na, na magawa natin kaagad yung ating mission. Kasi may pera na nakapundo o nakalaan para sa mga taong bibigyan po natin ng bahay kubo na kung saan ang mga tirahan na hindi rin magkalayo dito kay Kuya Uming. So yun po mga kabayan, no? Maraming salamat po talaga, no, doon sa nag-offer kay Kuya Uming. Isa din po kayo sa may ginito ang puso. At salamat din po kay Nanay Yolanda and kay Tatay Glenn sa pag-offer sa magandang titirahan or sa magandang lipatan ni Kuya Uming, at doon din po sa pamilya sa ating solid viewers na magkupkop ni Kuya Uming po mga kabayan. Hindi ko mabanggit yung pangalan mga kabayan kasi hindi ko alam kung pwede i-broadcast yung pangalan or hindi. Basta alam na niya yon kung sino yon. Isa sa mga solid viewers po natin kung saan ay may mabuting puso din. Kaya maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal sa ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, at sa lahat na nakikisa sa aking munting adikain. Patuloy niyo po akong suportahan yung panonood without skipping ads, pag-share, no? Upang sa ganon, tuloy-tuloy po yung ating misyon na lalo natin ma-spread out yung ating pagmamahal sa mga kababayan natin na tulad nila. Kasi hindi lang si Kuya Uming, hindi lang si Kuya Ronnie, no? Hindi lang sila, kundi marami pang iba po mga kabayan na nag-aantay sa ating pagmamahal na kahit papaano, hindi man natin sila mabigyan ng marangyang buhay na kahit papaano naging kapakipakinabang tayo sa lipunan na makatulong sa kapwa natin. Kaya maraming salamat din po sa iyong pagmamahal. Kung wala kayo, wala din po ako magagawa mga kabayan. Kayo po ang aming nagpapalakas sa aming mga tuhod mga kabayan. Kaya maraming salamat and see you next. Bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.